Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Eto na nga, mga kabayan, may good news. Nag-file na ng kaso mga kabayan or ng impeachment complaint pala, no? Ito nga inaanak ni Bungit mga kabayan, yan yung ating pag-uusapan at good news to para sa atin. Ang ganda ng timing mga kabayan kasi election, napakaganda. Sa bagay, ganyan naman ang ginagawa nitong administrasyon, 'di ba? Kita ninyo, yung kay Pulong, kung ano pa, yung kay BP Sara, 'di ba? Sa mga kaalyado ng mga Duterte, kung ano-anong ginawa nila mga kabayan na complaint. At pangalawa mga kabayan ay mukhang yung pagiging kumpiyansado ng administrasyon ni Bungit dito sa kanyang mga kandidatong por senator ay mukhang alanganin mga kabayan. Ayon dito sa isang profesor na ating pakikinggan mga kabayan bago tayo dumako doon sa sinasabing pagpapile ni Congressman Cardema mga kabayan ng Duterte Youth Party List. Alam nyo, ito ay napakaganda talagang simula, no? Dapat ito ang ginawa ni Senator Amy. Anyway mga kabayan, ayan, pakinggan muna natin itong balita na to ng Net25. Magandang usapan dito bago tayo dumako kay Congressman Cardema. Anong last March. Ayaw nga po pala, maraming salamat nga pala sa mga bago subscribers natin. Sa mga hindi pa, mag-subscribe na kayo. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-like, Sa The Hague, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At alam naman natin, bago po nangyari yon, talagang parang medyo confident si PBBM na 12-0, no, ang makukuha niya. Pero ngayon, parang hindi naman sa... Nauna kasi mga kabayan ng yabang ni Bungit. Umamin siya, no, alam niya hindi naman niya magiging clean swipe. Clean sweep. Clean swipe. So, nakatulong ba talaga? Kasi umaangat na rin, no? Yung pangalan ni Ipe Salvador, ni Congressman Marcoleta, Jimmy Bondoc, yung mga nasa kabila, PDP Laban, ay yun na nga, no? Medyo nagkakaroon umaangat yung kanilang rangko. So, did this work against the administration because... So, ibig sabihin mga kabayan, yung mga lumalabas na survey talaga, talagang hindi tama mga kabayan. Dahil ayon dito, ito yung mga kabayan, napakatagal ng news anchor nito, di ba? May mga survey yan na nakikita mga kabayan na talagang umaangat, no? Yung mga kandidat, mga pangbato natin na PDP mga kabayan, di ba? Of what happened to the former president. Napakalaking epekto po niyan, Ma'am Papi. Talagang naging, tinatawag natin sa aking industriya na inflection point. Yan po yung pinakamalaking inflection point itong halalan na to. It's what changed the complexion and direction of this campaign season. Dalawa po yan. Yung secondary inflection point po, yung pag-impeach kay VP Inday Sara. Pero yung mas malaking inflection point, the primary inflection point of these elections was really yung pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Ang talagang nakinabang dyan sa inflection point na yan ay walang iba kundi si Senator Bato de la Rosa na dating nasa bingit ng pagkatalo na hanging on by the hair of his head. One piece, one strand. Okay. So mga tatlong sinulid na lang yun. Hanging on, pero nung pagkatapos itong dalawang inflection point na to ay nag-consolidate ang suporta na nagkaroon ng renewed passion ang mga PDP supporters and the Duterte brand became one that was attached ko. Pero nagkaroon ng martir. Nagkaroon bigla ng rallying point. Pero nagkaroon ng martir. Nagkaroon bigla ng rallying point, campaign platform. I bring him home. Pagtanong niyo po siya, anong gagawin mo sa Senado, Mr. Salvador? Bring him home. Paano mo masasolve ang pagkain? Bring him home. At talagang naging that alone was enough. That just shows you the strength ng Senado sa pagpasok ng 20th Congress na siyang who will sit as senator judges sa impeachment trial naman ni VP Sara. Hindi ko alam kung napagtatanto ng ating mga botante na yung kasi nga ang panawagan ni VP Sara is na bumoto ng mga kaalyado. Hindi ba kasi nga ito yung mga uupong West, mga hukom sa darating na paglilitis ni VP Sara. So how does that factor in dito sa I think do the voters even realize kasi nga ilan pa lang pumasok, no? Bongo, Bato de la Rosa sa PDP Laban, tapos iba na sa fringes pa rin na trying to pero although Camille Villar was endorsed. Ayan, biglang na rin nag-iba by VP Sara. So ito, how does yung upcoming impeachment trial naman ni VP Sara, how does that factor in sa darating na eleksyon? Well, sasagutin ko po yan in two ways, no? Siguro, how does it factor in? It is a major, absolutely major point of consideration, especially for the admin. Almost fight for survival po ito para sa admin. Dahil the most efficient, cleanest, and tinatawag nating legitimate way na matatanggal nila ang kanilang number one political rival is through the process of conviction. Dahil na-impeach na po si ating Vice Presidente, na-impeach na. Conviction na lang ang pinag-uusapan dito sa Senado. So pag yan na-convict, hindi na po siya pwedeng tumakbo
for any elective position, wow, that clears the way for the admin. At least makakahinga sila ng malalim na hinga hanggang 2028. So that Yan talaga mga kabayan, no? Ang binalak nila, ay ang impeachment complaint na yan sa Vice Presidente. Ang problema lang kasi, sinabayan nila nitong kay PRRD. Diba? So, gusto nilang eliminate lahat ng magiging kalaban na sa ganon, tuloy mga kabayan ang bangi at pakikinabang sa kaban ng bayan. Kita niyo, napakalaki ngayon ng utang ng Pilipinas. So, ayun, mga kabayan, dismayado na ngayon. Kumbaga, hindi na kumpiyansado ang kayabangan ni Bungit ngayon sa kanyang mga senator candidate. Kasi si Pia Cayetano, matik yan mga kabayan, na alam naman natin na yung kapatid niya ay supporter ni PRRD at kita nyo kasama ni Aimee nag-iimbestiga dyan sa nangyari na yan. Diba mga kabayan? So, dumako tayo dito sa, mga kabayan, itong kay Cardema sa pagpapail ng impeachment complaint sa kanyang ninong na si Bungit, mga kabayan. Pakinggan natin. Ito po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. At kami po, nina Congresswoman Cardema, ay nandito sa Kongreso. At ang inyong Duterte Youth Party List po, ang kauna-unahan po magfa-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil po pinayagan niya na dalhin ng isang Pilipino, si Pangulong Rodrigo Duterte, sa kamay ng mga dayuhan. Ang atin pong ini-invoke dyan ay ang soberanya ng bansa. Dahil nakalagay po sa konstitusyon ng Pilipinas, sovereignty resides in the Filipino people. Ibig sabihin, ito mga kabayan ng hindi matanggap ng mga Talyanista, no? Itong kasi sinasabi natin mga kabayan na yung pagpapadala kay PRRD sa dahig, talagang pagsuko ng ating soberanya ng ating bansa mga kabayan sa dayuhan. Kasi unang-una, diba, yung mga Pilipino kasi mga kabayan, yung soberanya nabuo yan sa mga Pilipino, no? Buhay na Pilipino, mga kabayan, yun yung soberanya ng bansa. Ngayon, ayan yung ginawa nila, pinadala nila sa dahig. So, yun nga iba, mga kabayan, binababalik pa, di ba? Pinauwi, pinipilit na maiuwi sa Pilipinas pagka nagka-problema sa ibang bansa. Itong sa atin, ang ginawa ng administrasyon ni Bungit, pinadala, mga kabayan. Kita mo, napakataksil. ang soberanya ng bansa ay tayo, mga buhay na Pilipino. Yun, Kaya tama. nung March 11, nung pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos, isurrender ang isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan, isinurrender na rin po ang soberanya ng bansa. Tama. Kaya dapat po merong managot sa ganyang pangyayari sa ating bansa. Or else, pwedeng ulit-ulitin po yan. Yan. Ang pwede lang pong ikaso sa isang presidente ay ang impeachment complaint. Hindi po siya pwede kasuhan sa Korte Suprema o sa iba't ibang korte. Ito lang po ang mechanism ng ating konstitusyon para kasuhan ng isang presidente. Ito kasi mga kabayan, no, ang kulang pa sa ginawa ni Senator Aimee. No, kaya yung iba ay masyadong nag-aalangan pa na iboto si Aimee, mga kabayan, kasi nga hindi niya pinasundan, no, ang inuna niya itong mga nasa paligid ni Bungit, na which is siguro yun yung nakikita niya na talagang mga talangka diyan sa paligid ni Bungit, no, mga kabayan. Kaya yan yung inuna, pero dapat ang the best talaga diyan, file ng impeachment complaint agad kung talagang gustong-gusto mo na maitama yung mali ng ginawa ng kapatid mo, 'di ba, mga kabayan? Oh. At dyan po, napakaganda ng ating impeachment complaint. Pinagpapaliwanag po ang Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Dun po sa ating articles of impeachment, which is culpable violation of the Constitution Yon. at betrayal of public trust. Bakit po culpable violation of the Constitution? Siya po ay nanumpa sa kanyang unang araw na ipagtatanggol niya at susundin niya ang konstitusyon ng bansa. Tama. At syempre itataguyod niya ang soberanya ng bansa. Sa kanyang ginawa na pag-surrender sa isang Pilipino sa mga dayuhan, isinurrender ang soberanya ng bansa. At sa konstitusyon natin, binibigyan ng due process ang lahat ng Pilipino. Binigyan na nga ng due process actually nung ICC sa Rome Statute, ang isang inaaresto, kailangan isurrender sa local judicial authority muna yung inaaresto. Ginawa ba ng Pilipinas? Siyempre hindi rin. So doon pa lang, hindi nabigyan ng due process si Pangulong Rodrigo Duterte. Betrayal of public trust. Dahil, alam nyo, hindi lang isang Pilipino yung kanyang dinala doon. Yung Pilipinong yon ay naging Pangulo ng Pilipinas. Tama. At ipinagkatiwalaan yon ng 16 million na Pilipino. At nung naging tumakbo rin si Bongbong Marcos, ipinagkatiwala rin kay Bongbong Marcos na itataguyod niya ang mga Pilipino, kasama doon si Rodrigo Duterte. At sa kanyang mga ginawa na pagpapadala sa ibang bansa,
kay Rodrigo Duterte ay na-betray yung pagtitiwala natin sa kanya, betrayal of public trust. At kung maalala ninyo, yung mismong eroplano, yung private jet, ay chinarter po, binayaran ng Office of the President. Sino bang pinuno ng Office of the President? Si Bungit. It is the President himself. So doon po sa mga articles na yun, napakasimple, napakaklaro. Sa tingin po natin, sa tingin ng Duterte Youth Party List, meron pong violation si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi to yung katulad nung kay Vice President Sara Duterte na napakaraming nilagay na provision doon at kung ano-anong. Tsaka ito pa mga kabayan, for sure may magko-comment dyan, ano, nasan yung evidence, no? Saan yung evidence? For sure, yan yung sasabihin nila. Ayan, available mga kabayan, available sa mga sa mga social media, nagkalat yung evidence mga kabayan. Ito mga to, hindi naman to magpapail mga kabayan kung hindi napag-aralan, no? Yang ipapail na impeachment complaint na yan sa kanyang ninong, 'di ba mga kabayan? At may mga abogado na nag-aral para pag-aralan yung kanilang ipapail na impeachment complaint. At saka sinabi na rin ni VP Sara mga kabayan na yung mga ginawa, no, ng nito ni Bungit or nitong administrasyon niya ay talagang impeachable offense mga kabayan. Kaya tama lang tong ginawa na to ni na Congressman Mark Cardema. Napakatapang nito mga kabayan, ay bukod tang itong mag-asawa na to ang humarap, no, para mag-file ng complaint, no, ng impeachment complaint sa Pangulo mga kabayan. At for sure pagkatapos mga kabayan ng eleksyon, no, ay dyan natin malalaman mga kabayan yung mga congressman na laging bida, no, sa panahon na talagang masasabi nating inaraw-araw nila ang mga Duterte mga kabayan. Diyan natin malalaman ngayon. At pagka nakapasok, no, yung mga Duterte senator candidates natin mga kabayan, wala na, finish na to. Kaya sana, ipanalo natin mga kabayan yung Duterte mga kabayan. Allegation at violation, lahat na pwedeng isingit. Dito po talagang nilagay natin culpable violation of the Constitution. Yan. And betrayal of public trust. Dahil lang po sa isang bagay, isinurrender ng ating presidente ang soberanya ng bansa nung sinurrender niya ang isang buhay ng isang Pilipino. Alam nyo, dito sa ating bansa, lahat nga ng aarestuhin, kahit opisyal ka, kurakot, or anything, minsan nagkaka-hold departure order para hindi makaalis ng Pilipinas, di ba? Tapos yung ibang OFWs na doon nananagot ng kanilang krimen sa ibang bansa, tinatangka natin dalhin pa uwi ng Pilipinas. So kung ganun ang ating policy, na hindi natin pinapalabas ng bansa yung mga nagkakakaso dito, at yung mga Pilipinong nagkakakaso sa ibang bansa, tinatangka nating iuwi dito, bakit itong Pilipinong to? Talagang dinala sa ibang bansa, binayaran pa gamit ang pondo ng bayan yung eroplano para dalhin siya sa ibang bansa. Siyempre mga kabayan, ang isasagot dyan ni Auntie Claire, mga Pilipino yung nag-file ng kaso, no? Hindi yung Pangulo mga kabayan. Ang nag-file ng kaso yung mga Pilipino doon sa dahig mga kabayan. Doon sila nag-file ng case, no, sa dayuhang doon sa ibang bansa. Kaya di si PRRD doon dinalat, doon didinigin yung kaso. Diba? For sure yan yung sasabihin ni Auntie Claire. My goodness, sigurado may sagot na naman yan dyan mga kabayan. Alam nyo naman yung ating Yusek, diba? So tayo po at ang milyong-milyong mga Pilipino na naghahanap ng kasagutan dito sa pangyayaring ito, ngayon pong araw na ito ay tinatangka ng Duterte Youth Party List magkaroon po ng kasagutan sa pamamagitan ng pagfa-file ng isang impeachment complaint para ipaliwanag ng Pangulong Bongbong Marcos itong mga nangyaring ito. Ang ating inaantay po ay yung Office of the Secretary General. Yan. Kasi sila po ang magre-receive. Ang sinasabi po kanina, hindi nila i-receive kasi wala daw po si Secretary General. Pero nakalagay po sa rules ng House of Representatives sa impeachment proceedings, it is the Office of the Secretary General who will. Bakit mga kabayan yung ipinail na impeachment complaint? Late na nga mga kabayan, 'di ba? Ay tinanggap ng Solicitor General ng Congress, 'di ba? Bakit ito mga kabayan? Tanggapin mo 'yan. Kasi dapat bukas lagi yung 24/7 bukas yung inyong opisina diyan, 'di ba? Receive. Yung opisina ang magre-receive. Kaya nga. Hindi yung absent na tao, 'di ba? At kung wala yung Secretary General, nandiyan naman yung mga Deputy Secretary General, ayaw rin nila i-receive. Ang sinasabi nila, yung boss lang nila ang pwedeng mag-receive. Pero naaayon po sa mga rules po dito, yung opisina po nila ay pwede nang i-receive yun. So inaantay po natin dito i-receive.
Yun ang isang malaking tanong dyan. Bakit hindi nyo i-receive yan complaint? Dahil ba ang pinapaila ng impeachment complaint na itong inyong amo na si Bungit? Diba? Yung ating magaling na Pangulo. Ayan, tama yan mga kabayan. At good news to para sa atin. Nang sa ganun, masagot ng magaling na Pangulo natin. Mukhang magagaya to mga kabayan sa kanyang tatay. Kasi oras na mapababayan mga kabayan sa pwesto, shoot sa banga yan. For sure, patong-patong na kaso mga kabayan ang aabutin yan. Or maliban na lang mga kabayan na i-deny niya yan at ituro niya yung mga nasa paligid niya. Kumbaga, ilaglag na niya yung mga nando sa paligid niya na nag-execute, no? Ng pagpapadala kay PRRD sa dahig. Yun lang. Natapos sila dyan ngayon. Yari, 2 rimulya ang makukulong. Tapos itong mga general, ay tapos tayo nito mga kabayan, naloko na. Sigurado, no? Maraming sangkot diyan kasi mga kabayan sa nangyari na yan. At even anong pangalan nito? Si John Vic, 'di ba? Umamin mga kabayan. Si Tory umamin din. O, 'di ba? Umamin sila mga kabayan sa mga interview nila, nahuli doon mga kabayan. No, na sila talaga nagplano. Si Tory, matagal nang pinalano pala yan, 'di ba? Si John Vic, sinabi rin na nagpulong-pulong sila doon. Kasama yan. Nako mga kabayan, talagang matindi ang mangyayari ngayon. Pagka si Bungit ay na-impeach, ay sigurado. Kasi yan mga kabayan ay gugulong yung impeachment complaint na yan. Pagka yan ay na-file na at natapos ng eleksyon, siyempre, may mga bagong congressman na papasok mga kabayan. At paghahandaan naman nila yung 2028. Kailangan yung 2028 mga kabayan ay maging, maganda ang tingin sa kanila. Diba? Kasi for sure mga kabayan, hindi naman tatakbo ulit na pagiging presidente yan si Bungit kasi tapos na yung termino niya. Diba mga kabayan? So yung mga yan magpapabango yan. So dyan mga kabayan malalaman natin ang impeach na mangyayari sa Pangulo. At pangalawa, ganon din sa Senate mga kabayan. Kaya iboto natin itong ating mga pambatong Duterte. Huwag niyong kakaligtaan lahat yan mga kabayan kasi ngayon parang 7 na, no? Kumbaga napapansin natin na talagang papasok, no? At magiging kaalyado ni BP Sara or panig sa atin mga kabayan. Lalo na si Pia Cayetano mga kabayan. Matik yan, no? Alam naman natin na yan talagang nakasuporta dati sa administrasyon. Si Villar mga kabayan ngayon di kahit pinag-iinitan na ng administrasyon dahil dyan sa water na yan, dahil nagpa-endorso kay BP Sara. Ngayon pa lumabas yung issue na yan. So alam na natin mga kabayan. Kumbaga panalo na tayo dito. Basta ipasok natin lahat. Mas maganda kung papasok lahat mga kabayan itong Duterte. Plus 2, no? Yung makapasok man lang yan si Villar mga kabayan. O di kaya si Pia Cayetano. Ayos na ayos yan. Tsaka o di kaya si Gringo Hunasan mga kabayan. At yan. Hanggang dito muna mga kabayan ng ating video at napakaganda, no? Napakaganda nitong mga progress na nangyayari. Pinasasagot na yung mga sangkot dyan sa pagpapadala sa ombudsman. Ngayon, ito impeachment complaint naman kay Bungit ng kanyang inaanak. Good luck talaga sa administrasyon na to mga kabayan. O see you sa susunod na video mga kabayan. Adios muna at ingat kayo palagi.